Inaasahan mang maalon ng dagat, may mga itutuloy pa rin ang kanilang biyaheng tawid dagat sa Batangas Port. At may ulat on the spot si JP Soriano. JP? Rafi, sa mga oras na ito ay nagpapatuloy ang pagdating ng ating mga kababayang pasaherong pauwi sa iba't ibang probinsya ngayong undas dito sa Batangas Port. At ayon nga sa port manager ng port na ito ay aabot sa 20,000 pasahero ang inaasahang darating dito sa passenger terminal ng Batangas Port ngayong araw. At maliban kasi, Rafi, sa mga fast craft o yung mas maliliit na barko na pansamantalang hindi mo na pinayagang maglayag yung ilan na desisyon po ng mga kumpanya dahil nga po sa sama ng panahon, tuloy naman ang biyahe at operasyon ng mga roro at mas malaking barko na may biyahe papunta sa iba't ibang bahagi ng Mindoro, Romblon, Aklan, Capiz at iba pang bahagi ng Visayas. Ilan sa mga pasahero sa probinsya na mag-uundas ay ang mga nakausap natin gaya ng negosyanteng taga Quezon City na si Lea. Uuwi siya ng Odyongan, Romblon upang dalawin at ipagdasal ang mga namayapang mahal sa buhay. Wala naman daw problema sa pagbili niya ng ticket dito sa Batangas Port pero kinabahan daw siya at baka di makaabot sa biyahe ng barko dahil sa bigat ng traffic sa SLEX. Kahit walang storm signal, inaasahang maalon ng biyahe ngayon kaya pinaghahandaan na rin ito ng ilang pasahero. Narito po ang kanilang mga pahayag. Kung pagpunta pa lang po namin ng Batangas, sobrang alon din po, malakas. Kaya expect po namin na malakas pa papunta ang Odyongan. Sana po maging safe po ang lahat. Opo, papunta. Opo, taga Odyongan po talaga kami. Hindi naman po sanay na. Mas malakas pa minsan usually yung pag-uwi namin. At Rafi, mga kapuso, umabot po sa 13,000 pasahero at higit pa ang mga dumating at umalis dito sa Batangas Port. Kahapon po yan at mas marami nga po ang inaasahan ngayong araw. Asahan na raw po ang mahabang pila mamayang hapon. Para po sa mga habol dito, pila po hindi lang po sa mga pasahero sa passenger terminal, pati na rin po sa mga pila sa mga sasakyan sa mga roro, kaya magbaon daw po ng mahabang pasensya at syempre paghandaan din po ang inaasahang maalong panahon sa inyong pagbiyahe. Atin mo na ang latest, balik mo na sa iyo, Rafi. JP, kumusta yung mga biyaheng pa Puerto Galera kung kanselado yung biyahe ng fast craft? Saan sila pwedeng sumakay? Oo, Rafi, may mga biyahe naman sa Roro, no? Pwede silang magpunta sa ibang town, sa ibang bayan sa Mindoro at pwede silang mag-travel by land. Pero Rafi, ngayon, kanina lamang, ilang minutes ago, ay nakita natin bumiyahe ang isang fast craft ng isang shipping company papuntang Puerto Galera dahil base raw sa kanilang monitoring ay makakabiyahe naman doon. Pero yan ay depende talaga sa mga shipping companies. Hindi kasi Coast Guard ang nagbabawal sa mga fast craft na bumiyahe. Pero dahil limitado nga ang pagbiyahe, maaaring silang sasakay mamayang hapon kung sila'y pupunta ng Puerto Galera sa mga roro at sa iba pang mas malalaking barko. Rafi. Maraming salamat, JP Soriano. Ito ang GMA Regional TV News. Oras na para sa maiinit na balita ng GMA Regional TV kasama si Chris Zuniga. Chris? Salamat, Rafi. Unti-unti nang dumarami ang bumibisita sa Roman Catholic Cemetery dito sa Dagupan City. May mga maaga nang bumisita dahil nangangamba silang baka bahain ulit ang sementeryo dahil sa Bagyong Leon. Yung iba naman ay nagpalinis na ng mga puntod. Tinabunan na rin ng lupa ang ilang parte na madalas bahain noon para mapuntahan ng mga bisita. Magpapatupad ng traffic rerouting scheme ang Public Order and Safety Office epektibo ngayong araw hanggang bukas, November 1. Dahil dyan, magiging one-way ang ilang pangunahing kalsada dito sa Dagupan. Patay naman sa aksidente sa Bangged Abra ang isang barangay tanod na pinabili lang ng kape. Dito naman sa Pangasinan, patay ang isang tricycle driver matapos masangkot sa karambola ng 8 sasakyan. Ang mainit na balita hatid ni CJ Turida ng GMA Regional TV. Sa kuha ng dashcam, mapapansin ang mabilis na takbo ng isang SUV sa Malasiki, Pangasinan. Maya-maya, inararo nito ang iba pang sasakyan. Sa investigasyon ng pulisya, sangkot sa karambola ang 3 SUV, 2 tricycle at 3 motorsiklo. Yung driver is naapakan niya yung accelerator at bigla daw nanigas yung paa. So hindi niya nabitawan yung accelerator kundi nagtuloy-tuloy din ang sakyan. Wasak ang harapang bahagi ng SUV na umararo sa mga sasakyan.
patay ang tricycle driver. Pero ligtas ang sakay ng tricycle na unang nabangga ng SUV. Biglaan yung pagkawala niya. Hindi ko matanggap na wala na siya. Nasa kustodiya ngayon ng Malasiki Police ang driver ng nakabanggang SUV na 3 dekada na raw nagmamaneho. Sana po patawarin niya ako. Parang paumanhin niyo po ako. Patawarin niyo po ako. Mahaharap siya sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide and multiple damage to properties. Dead on arrival sa ospital ang isang barangay tanod matapos maaksidente sa Bangged Abra. Lumabas sa investigasyon ng pulisya na nawalan ng kontrol ang biktima sa gurong na service ng barangay. Bumangga ito sa poste ng kuryente sa kabilang bahagi ng kalsada. Nagtamo ang biktima ng malalang sugat sa ulo na sanhi ng kanyang pagkamatay. Ayon sa isang opisyal ng barangay, inutusan nilang bumili ng kape ang biktima hanggang mabalitaan na lamang nila ang aksidente. CJ Torida ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Fresh from Shake, Rattle and Ball 2024, Happy Halloween mga mare at pare! Alamin natin kung scary o cute ba ang mga OOTD ng ilang Sparkle Stars na dumalo sa ball. Yan ang latest! Kanya-kanyang paandar ang ilang celebrity kabilang ang Sparkle Stars sa Shake, Rattle and Ball 2024. Sina Ashley Ortega, Roxy Smith, Sky Chua, and Juve Etrata as Angels. Get mystified naman with Therese Malvar as a vintage fortune teller. Habang mahook sa Enchanted Beauty ni Janina Cham. At status by Sparkle content creator Alethea Ambrosio bilang Dazzling Mermaid. Si Sean Salvador Peter Pan naman ang Peg. Movie-inspired naman ang costume ni Pam Prinster. As Olivia Rodrigo naman si Vanessa Peña, habang Taylor Swift naman si Ella Cristofani. Spotted din si Liana Castillo, Lionel Navidad at Julia Pascual. At ibang status by Sparkle content creators tulad ni Ira Lopez, Pont Brian, Brandon Espiritu, Emma Natienza at Maika Kimochi. Spotted din sa ball si GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez. At si US Ambassador to the Philippines, Mary Kay L. Carlson. Dumalo rin sa ball si Olympic gold medalist Carlos Yulo at girlfriend niyang si Chloe San Jose as Chucky and Bride. Aubrey Carambel nagbabalita para sa GMA Integrated News.